Tayo po ay magpapatuloy sa ating serye ng, meron na ba yan? Filled with the Spirit series. Ito po ay hindi matatapos hanggang tayo ay talagang nararamdaman na natin ang Holy Spirit sa buhay natin. So, nag-umpisa noong 3 weeks ago, hanggang ito ay matatapos bago magpasko. So, kagaya po ni sinabi ni Pastora Julie, tayo ay titingin sa salita ng Diyos na kung saan, nais niya kung saan niya tayo dalhin. At ang susi, hindi pa, pintuan pa lang pala. Ang susi ay filled with the Spirit. So, nasa serye na tayo ng pang-apat, part 4. So, ano ba yung mga nakaraan? A short lang din, hindi naman uulitin kasi mahaba. So, nung part 1, speaking with the Spirit, they speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And then, part 2, yung living waters. It was the story of a Samaritan woman. The infilling of the Holy Spirit is God's way to quench our spirit. Living water na hindi na tayo mauuhaw. Amen? Di ba, ang dali nating mauhaw, lalo na't pag mainit. Pero itong living water na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tubig na hindi tayo mauuhaw. Amen? And last Sunday, the topic is yield or resist. To be filled with the Holy Spirit is to yield and keep yielding to the Holy Spirit. And hindi lang po yielding ang ating gagawin, resist the enemy. Amen? So, ang ating verse for today, hanggang makatapos ang series na to, ay hindi mawawala itong ating verse na to. Ephesians 5:15 hanggang 21. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Tamang-tamang sinabi ni Pastora Julie. Understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of love. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa pagkakabasa na iyong salita. Kasihan mo po ang bawat salitang aming pagninilay-nilayan ngayong umagang ito. Samahan mo po ang iyong lingkod upang maibahagi ang nais mong mensahe ngayong umagang ito. Thank you, Lord. Holy Spirit, linger with us. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, meron akong nung pinapakinggan ko yung preaching ni Pastor Kit Moore, nagsabi siya na iba't ibang version ng verse 18. Sabihin nyo, bakit lagi tayo nag-handle, pinag-usapan yung verse 18? Importante po kasi yan bago tayo dumako sa aking message. Sabi dito sa CJB version, don't get drunk with wine because it make you lose control. Instead, keep on being filled with the Spirit. Ibig sabihin, nung in-underline ko, kung ikaw ay drunk with wine, nawawalan ka ng kontrol. Dahil sino ang nagkokontrol sa'yo? Espiritu ng alak. Amen? Doon din sa NIV, sabi niya, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Tinignan ko yung Tagalog ng debauchery. Grabe ang word pala nun, kahalayan, kahayupan. Amen? Ang lalim. Ibig sabihin, pag ikaw ay talagang nagpakalulon sa alak, mapupunta ka dun sa kahalayan. Kaya nagagawa, di ba ang dami mga balita sa radyo, na kaya nagagawa yung mga kahalayan, kayo pa na hindi kayang gawin
ng isang ordinaryong tao ay dahil kinokontrol siya ng spirito ng alak. Alam mo mga kapatid, hindi lang po alak ang pinag-uusapan dito. Maaring drugs, di ba? Amen? At doon sa Amplified Version, sabi niya, do not get drunk with wine, for that is wickedness. Ano daw yun? Corruption, stupidity, katangahan, di ba? But be filled with the Holy Spirit. Kasamaan, wickedness. And then doon sa ASB, and do not drunken with wine wherein is riot, but be filled with the Spirit. Ano ang dala? Gulo, riot. Riot sa pamilya, riot sa kung saan, riot sa relasyon. Diba? Doon sa NLT, sabi niya, will ruin your life. Sisirain ito ang buhay mo. Amen? And then doon sa TPT, favorite ni Pastor Ayan na version ng Bible, and don't get drunk with wine, which is rebellion. Amen? Rebellion sa Panginoon. Diba? Nakakatakot. And then doon sa YLT, Young Literal Translation. Young Literal Translation. And do not be drunk with wine, which is dissoluteness. Ibig sabihin nun, kawalang sigla. Mawawalan ka ng sigla. Amen? Sabi ni Keith Moore, be not drunk wherein is excess. You will lose control. Di ba tama naman na pagka sobrang lasing, sobrang sa drugs, high na sa drugs, hindi mo na alam, kontrolin ang sarili mo. Wala ka na sa wisyo, ika nga. Laging sobra ka sa ginagawa mo. Pag nga hindi ka lasing hindi mo magawa yung ganun bagay. Pero pag lasing ka, ang kapal ng apog ng mukha mo, nasasabi mo yung mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin. Pero pag lasing ka, nasasabi mo. Kumbaga, tumitibay ang loob mo Diba? Kinokontrol ka na kasi ng alak. Pinapakapal ng alak ang iyong loob. Amen? Nagagawa mo yon dahil may ibang karga na nasa iyo. Nagagawa mo din, pag high sa drugs, nagagawa yung karumal-dumal na ginagawa. For example, sino ba yung kauna-unahang tao na nahatulan ng kamatayan? Bata pa ako noon, nakalimutan ko na yung pangalan. Si Echegaray ba yun? Siya yung taong nahatulan ng kamatayan. Pero after that, wala na siya. Nung namatay siya, nabago na yung hatol. Pero ano po ba ang rason bakit siya nahatulan ng kamatayan? Ni-rape niya ang anak niya. Magagawa ba ng isang magulang na rape ng anak? Kung hindi siya lulong sa alak or lulong sa drugs? Hindi normal ang pag-iisip pag ikaw ay mayroong ibang espiritu. Amen? Yung mga unbelievers, sasabihin nila pagka nagiinuman, naglalasingan, sobrang saya nila dito. Sasabihin na, alright pare, this is heaven. Diba? Sasabihin pa nila, wala nang sasaya pa sa ginagawa natin. Inuman to the max ang ginagawa nila. Ang sarap ng feeling. Pero after that, ano ang kapalit noon? They are being misled. Akala nila ang substitute sa paghahanap ng kaligayahan sa mundo ay yung pakikipaglasingan, pagdadrugs. Akala nila yon. Kasi ang hinahanap nila yung spirit na high sila Hindi nila alam, may mas tamang daan para magtagpuan ang totoong kaligayahan. People are dying daily. Ano ang cause? Overdose? Sa drugs? Sa alak? Karamihan, aksidente dahil sa kalasingan. Kung mapapanood nyo yung mga aksidente nangyayari sa Amerika,
yung mga nagda-drive na lasing, drugs, di ba? Anong kapalit nun? Kamatayan. Ang hirap ng epekto ng alak at drugs sa katawan ng tao. Sabi nga, hindi mo daw ito mamamalayan. Nag-umpisa ka sa pakonti-konti, patikim-tikim, pero later on, hindi ka na makakawala dito. Overdose, alcoholism, drug addiction can cause you to death, but being filled with the Spirit can make you alive. Amen? Sabi ni Kit Moore, there's no high to the Most High. Akala nila pag sila ay nakadrugs o lasing, high na high sila. Meron pang mas high. Yan yung feeling of the Most High. Amen? Wala magsasabi na high ka sa alak o drug at sasabing, eto na ang buhay, eto ang langit. Hindi. Paggising mo nga sa umaga, sakit ng ulo eh. Di ba? Hindi lang yon yung cause ng ginawa mo nung ikaw ay lasing. Di ba? Nakapanira ka, nakipag-away ka, na-aksidente ka. Anong cause nun sa buhay mo? Di ba riot? Kagaya ng mga sinasabi na version dito sa Bible. Riot, kasamaan, kahalayan, kawalang sigla. Amen. Yun ang kapalit. Pero alam mo kung bakit ginagawa ng tao yung hanapin yung panandali ang kaligayahan na dinudulot ng alak o dinudulot ng drugs? Because they want to escape the pain. They want to escape their problem, their suffering. Minsan, boredom lang. Or gusto, lagi may excitement sa buhay. Kasi feeling nila pag walang ginagawang pag-iinom, walang excitement sa buhay. Amen? Pwede ka mag-celebrate ng walang inom, di po ba? Pero dahil yun nakagawian ng tao. Pero ang hirap at sinasabi sa atin sa Biblia, ang kapalit ng pagkalulon sa alak ay kamatayan. Kaguluhan. Riot. Amen? Distraction ang dulot nito. But you know what? Akala natin yun ang sagot. We have the Lord. Nothing's too hard for the Lord. Kung tayo man ay nabibigitan sa ating dinadala ngayon, hindi sagot ang alak, mga kasama. Mga kapatid, nadadala ko yung parang sa planta, mga kasama. Hindi po sagot ang alak, mga kapatid, sa suliranin na dinadala natin. Mas lalong bibigat ang problema natin pagka sinasamahan natin ng ganyang gawain. Amen? Naandyan ang Lord. If we turn to the Lord and continually asking for help, the Lord loves you so much and He is so much willing to turn your life into what He wants for your life. Amen? And keep on being filled with the Spirit. Not just the concept of being filled, but we must experience the feeling of being filled. Amen? Ano ang resulta nito pag tayo ay filled ng Holy Spirit? Ito po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ito po yung ating topic na tinawag nating door to all the manifestation of the Holy Spirit. Mga kapatid, din natin iiwanan itong verse ng Ephesians 5:15-20 because this verse ay magiging basis ng lahat ng topic natin about filled with the Spirit. Dahil ang series na to ay may katotohanan sa lahat ng sasabihin sa bawat part hanggang part 7. Being filled with the Spirit, you can speak with tongues as the Holy Spirit gave you utterance. Ito yung hinandle ni Brother Mick ng first topic, di ba? Hindi ka naman pwedeng, nung ikaw ay napuspos ng Banal na Espiritu, hindi mo pwedeng dayain yung lumalabas sa bibig mo. Ang Panginoon, ang Holy Spirit mismo, ang nagtuturo sa atin kung ano yung sasabihin natin. Amen? And yung
pangalawa ay yung, sandali lang po, nawala ako. Yan, yung pangalawa, being filled with the Spirit, the living waters will flow on you. You cannot run dry because the infilling of the Holy Spirit can fill your spiritual thirst. Ito yung sa preaching ni Pastor Orly ng kwento ng Samaritan woman. Ano pa rin ang susi? Being filled with the Spirit, di po ba? Balikan ko lang yung being filled with the Spirit, yung part 1, sabi niya dito, ang Panginoon ang nagtuturo kung ano yung tongues na sasabihin natin. Ang nadadaya ito ng mga ibang tao, pero alam natin ang totoong Espiritu na nag-ooperate doon sa taong binibigyan niya ng totoong tongues. Amen? Actually, sa Pandakan meron kami naranasan. We don't know yet that time kung totoong speaking ng tongues ang ginagawa, pero nararamdaman mo may kakaiba. Ipaparamdam sa iyo ng banal na Espiritu ang totoong ibinibigay niyang gift of tongues. Amen? Pag ikaw ay being filled with the Spirit, makikita mo yung kilos. Kaya madidiscern mo yung mga nandadaya ng speaking ng tongues. Amen? Totoo po yan, mga kapatid, naranasan namin yan. And then, sabi dito pa yung huling sinabi yung huling preaching ni Pastor Ayan, being filled with the Spirit can make you understand how to yield or resist. Amen? Keep yielding to the Holy Spirit and resisting the enemy. And today, as part of this series, I will share to you the door to all the manifestation of the gifts and the power of the Holy Spirit. Sabi niya sa Acts 2:4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Alam mo mga kapatid, bago tayo makapagsalita, bago natin maranasan yung pagsasalita ng ibang dila o ibang tongues, ibang salita, pinupuspos tayo ng banal na Espiritu. Kaya hindi pwedeng dayain. Halimbawa, tayo ay na doon sa prayer meeting at biglang dumating ang kilos ng banal na Espiritu. Tapos ako, na hindi ko nararanasan ng Holy Spirit, nakikita ko na sa lahat ng mga kapatiran ko na nagsasalita ng Spirit, para ba ako makisabay sa kanila, dadayain ko yung pagsasalita ko ng tongues? Hindi po, mararamdaman ng congregation ang pandadaya. Kaya ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng utterance na even as tayo mismo na nagsalita, hindi natin yon nauunawaan. Amen? Amen. Tanging ang Panginoon lang ang nakakaunawa ng bagay ng salita na ibinigay sa iyo. Sabi ni Kit Moore, the more I pray in tongues, the more manifestation of God's gift and power happen. Ibig sabihin, pag ganon ka-intense lagi ang pananalangin niya sa tongues, lalong dumadating ang manifestation ng kilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi niya, pag tinitigilan ko yung pananalangin in tongues, parang wala akong nararamdaman na manifestation. Amen? Sabi dito, you will receive power, you will be witnesses of God all over the place. Saan ka man dadalhin ng Panginoon? Sabi niya sa Acts 1:18, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Diba? Kung ikaw ay filled with the Holy Spirit, isa ka sa magiging witness ng ating Panginoon. Magagawa mo na yung mga bagay na ikaw ay mag-share. Magagawa mo na ikay magpahay ng salita because you are being filled with the Holy Spirit. Pero kung kakayanan mo lang, mga kapatid, kahit anong dadamo sa mga kaibigan mo, sa mga kasamahan mo, pag wala ang Holy Spirit at hindi ka puspos ng Holy Spirit, walang mangyayari. Ang key dyan, being filled with the Spirit para ikaw ay maging witness ng ating Panginoon. Amen? And then sabi niya dito, baptism of the Holy Spirit in speaking tongues is the gateway
to the supernatural manifestation of the gifts of the Holy Spirit and the power of God. Ano yung power na yun na meron? Pagka dumarating ang infillings to heal the sick. Amen? Power to deliver people from addiction, from poverty, from sickness. It will lift you up. Amen? It will encourage you. It will lighten your burden. Amen? Makakapagpagaan sa kinakalagyan natin ngayon. All the needed miracles in your life will happen. Hindi kung saan tayo pupunta. But it will come if you receive the baptism of the Holy Spirit. Kaya alam mo mga kapatid, during our series doon sa aming MC Manila ng Holy Spirit, may tanong doon, pag po ba ikaw ay Kristiyano at hindi ka nabaptize ng Holy Spirit, Kristiyano ka pa rin po ba? Saved ka pa rin po ba? Saved ka pero hindi mo nararanasan ang manifestation ng gift ng Holy Spirit sa iyo. Amen? Kaya mga kapatid, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, i-desire natin na mabaptize tayo ng Holy Spirit. Kasi yung praying in tongues is the gateway, is the door to all the manifestation of God's gift and power to our lives. Amen? Siya lang yung daan. Siya lang yung pintuan para mag-manifest ang nais ng Panginoon na ibigay sa iyo. Amen? Natatandaan ko lang, ito a little bit kwento lang of nung ako ay nabaptize ng Holy Spirit. It was a regular Wednesday service doon sa Pandakan. Ordinary lang kasi, dahil noon ay boss ko si Pastora, required kaming, bago-bago pa lang ako required kaming pumunta ng Wednesday service. Kasi from the office, isasakay niya kami sa kotse. Tara na, punta na tayo sa church. So, parang noon, wala kaming kawala pag hindi kami sasama kay Pastora. Pero hindi ko yung pinagsisisihan, mga kapatid. Baka sabihin nyo, dito ko sinasabi, nagsisiyata si Pastor Nobel sa mga pagsama-sama. Hindi po. That time kasi, syempre hindi ko pa naman ganun kalalim. Parang yung mga bagay na gawa is may kasamang napipilitan, pero alam nyo, magbe-benefit kayo sa ginawa. Nag-benefit kaming sobra sa ginagawa ni Pastora sa amin. And that time, it is a regular Wednesday service. Tandang-tanda ko, ang praise leader noon, Sister Joy. Si Sister Joy, asawa ni Randy na ngayon. Ang tinakanta niya yung danceable na Tagalog, mahilig pa siyang gumanong pa. Parang pumapalo pa sa pentagay pag sumasayaw. Di sayaw din lang ako. Pero alam niyo po ba, that moment, first song pa lang niya at hindi pa siya dumadako doon sa paulit-ulit. Kasi pagka ang ating mga praise leader, pagka nararamdaman nilang naandun ang presence ng Lord, pinapaulit-ulit nila yon. Kasi ramdam nila yon. Pero alam niyo po, iba ang nararamdam ko. Sobrang init. Parang may pumapasok sa aking katawan at hindi ko maintindihan. Kasi that time, bago dumating yung araw na yon, nagsisiri sila Pastora Ses about the gift of the Holy Spirit. Pero hindi ko alam na mayroon pala ang puso ko nagde-desire din na makagaya nila na mag-speak in tongues. Wala sa aking wish yun na nung araw na yon, bibigyan ako at dadalawin ako ng Holy Spirit para bigyan ako ng gift of tongues. Sobrang hindi ko makakalimutan yung araw na yun. It was parang galing kay Sister Joy yung praise song na yon na doon ako dinalaw ng Holy Spirit. Kaya yung inaanak ko na hindi ko makakalimutan. Sabi ko, ginamit ng Panginoon yung kanta na yon. Hindi ko na lang maalala yung kanta kasi matagal na. Tagalog siya. Sabi ko nga kanina, kinakanta ni Blessed. Sorry. Kinakanta ni Blessed yung first song niya. Parang ito yung awit. Kaya lang hindi kasi gumagano si Blessed. Kaya hindi ko maalala. Pag gumanon si Joy, naalala ko. Pagkanta niya yung pumapalo pa dito sa puwet. Sabi ko,
Pero mga kapatid, it was the best experience nung naranasan ko ang Holy Spirit. Hindi ko alam kung paano i-explain. Mayroong kuryenteng papasok sa'yo at bubuksan niya mismo ang dila mo para magsalita. Hindi mo kayang kontrolin. Hanggang sa ino-nurture mo ito, lagi mong ipopractice at magiging sa'yo na. Amen? Mga kapatid, if you're really desiring the Holy Spirit and you are serious about Jesus, it will be given to you. Amen? Pero pag isang mananampalataya, hindi seryoso sa buhay niya, sa pagiging Kristiyano, walang manifestation. Kasi ang Panginoon natin, sobrang gentle. Hindi siya namimilit. Pag dinidesire mo, pagbibigyan ka. Pag hindi ka seryoso, wala mangyari sa buhay natin. Amen? Remember this. If you yield your tongue in speaking, in spirit or in tongue, you are yielding the whole body to the Spirit. The more you speak in tongue, the more you are yielding in the Spirit. The Holy Spirit will fill you with words that can heal, that can deliver, that can mend broken-hearted, that can lift you up, words that edifies, encourage, and that can bless the lives of the people around you. Amen? Sabi dito sa 1 Corinthians 12:3, sinabi ko na kanina, therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus a curse, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Sabi niya sa YLT, wherefore, I give you to understand that no one in the Spirit of God speaking said, Jesus is anathema, and no one is able to say Jesus is Lord except the Holy Spirit. Amen? Tayo ba, basta na lang naniwala kay Jesus? Dahil nagbasa tayo ng Bible, dahil may nag-share? Hindi po, ang Holy Spirit ang nagpatatag sa ating pananampalataya na si Jesus ang Lord. Amen. Kung intelligent lang natin na ating pagaganahin, hindi yan. Hanap-hanapin mo at papatunayan mo na, totoo ba na si Jesus ay Diyos? Pero dahil ang Holy Spirit ay pinuno ang ating puso, siya ang nagturo sa atin kung sino si Jesus. Nagkaroon tayo ng pananampalataya na si Jesus nga ang ating Diyos. Amen? Only God, only Spirit, the Holy Spirit, siya lang ang nagsabi na si Jesus ang Lord sa atin. Amen? Sabi pa dito, anong mangyayari pag we are being filled by the Spirit? 1 Corinthians 14:31. For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. Amen? Bawat isa sa atin ay maaaring makapagpahayag ng mensahe ng Diyos upang matuto at mapalakas ang ating pananampalataya. Amen? It empower us, it enable us to share the Word of God. Makakapag-prophesy tayo na mga bagay na darating at makakapagpatatag sa ating pananampalataya. Amen? Sabi din niya sa 1 Corinthians 14:1-3, ito po yung sinasabi kong pag ikaw ay being filled with the Spirit, iniisa-isa lang po natin yung mga verses na nakalagay sa Bible na pag ikaw ay being filled with the Holy Spirit, ito ang magiging manifestation sa buhay natin. Amen? Sabi niya sa 1 Corinthians 14:1-3, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Amen? Or he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God, for no one understands him. However, in the Spirit speaks mysteries, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Amen? Kung ikaw pala ay nagsasalita in tongues, hindi ka
nagsasalita sa tao, kundi nakikipag-commune ka sa Panginoon. Amen? Isipin mo, no, hindi mo naunawaan yung sinasabi mo, pero nakikipag-commune ka sa Panginoon. Hindi mo man alam ang meaning, pero alam mong ito ay yung Espiritu mo at Espiritu ng Diyos ang nagko-commune. Amen? Kasi ang ating isip at ang ating pananalita ay may limitasyon. Amen? Pero ang papanalangin sa pamamagitan ng tongues, walang limit yan hanggat hindi ka tapos, hindi ka patatapusin ng Holy Spirit. Hindi mo kasi minsan alam ang ipagpipray mo. Amen? Isang beses nung, sabi ko nga sa inyo, ang dami namin karanasan nung tayo nasa Pandakan, 3:00 ng madaling araw, may gumising sa akin para lang ako mag-pray in tongues. Wala ako sa wisyo dahil madaling araw, talog na talog ka, bigla ka gigising at mag-pray in tongues. Wala, pagkatapos nung nag-pray ako in tongues, walang words na lumabas na understandable. Tapos natulog ako. Alam mo ba kung bakit nangyari yon? Kinabukasan nalaman ko na aksidente yung dati nating pastor. Pero light lang naging accident. Because the Holy Spirit asked someone na ipag-pray yung tao na yun. Kung hindi ka tumugon, maaaring malubha ang nangyari. Amen? Kaya hindi mo man alam yung sinasabi pag you are praying in tongues, pero alam ng Lord yung pinapagawa niya sa'yo. Susunod ka lang. Because mayroong nangangailangan ng panalangin ng oras na yon. Amen? Kaya mga kapatid, pag ginising tayo sa madaling araw at inas tayo ng Holy Spirit na manalangin, gawin natin. Because may nangangailangan ng panalangin ng mga oras na iyon. Amen. Sabi niya balik na tayo sa Ephesians 5:18-19. Ito na ang pag-uusapan natin tapos na tayo being drunk. Ephesians 5:18-19, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Being filled with the Spirit, it is the door to all the manifestation. Amen? Being filled with the Spirit is the gateway of all the manifestation. At ano-ano ba yung manifestation? If someone is being filled with the Spirit. Sabi dito sa Acts 2:4, yun nga, yun, kanina natin pinag-uusapan. And then sa Acts 4:4, however, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Being filled makes the life turn around. Ibig sabihin yung lahat na nakapakinig nung araw na sila Pedro ay nagsalita among the congregation, they heard the word and they believed. Amen? Kung hindi yan puspos ng banal na Espiritu, sino ang magpapakilos ng salita para maging buhay sa 5,000 people? Hindi galing nila Pedro ang nangyari ng oras na yon, mga kapatid. Dahil sila Pedro ay just an ordinary man. They are the fishermen. Pero that time, because they are being filled with the Spirit, the 5,000 hear the word and they believe. Amen? That's the power of being filled with the Spirit. Gagamitin ng Panginoon yung tao na punong-puno ng Espiritu para yung sasalita na sasabihin niya sa congregation, magkakaroon ng kaganapan sa buhay ng lahat na makakapakinig ng salita niya. Amen? And then, sabi niya sa Acts 41, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Amen? Yung mga taong
na andon, hindi sila ganun kaalam sa salita ng Lord. Ilan lang yung nag-aral sa school ni Gamaliel. Pero yung mga disciples, hindi lahat yun edukado. Pero, di ba, they are being filled. They spoke the word with boldness. Tayo nga, di ba, parang sobra na tayong nag-aral, pero parang takot tayong mag-share. Takot tayong ipahayag ang salita. Pero lagi tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lagi, every Sunday, pinapahayag dito ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi na tayo magkaroon ng boldness to share the Word of God? Anong lacking? Being filled with the Spirit. Yun ang kulang, mga kapatid. Amen? And then, sabi dito sa Micah 3:8. Si Micah. Micah 3:8. Saan ako? Ayan. But truly, I am full of power by the Spirit of the Lord and of justice and might to declare to Jacob his transgression and to Israel his sin. Thank you po. Full of power by the Spirit. Di ba? Pagka nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, power of the Holy Spirit, yung justice and might, kayang-kayang i-declare fairly. Amen? And then, sabi niya sa Acts 6:3, therefore, brethren, seek out from you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Ito yung nagkakagulo ang mga Israelita na lahat nakasentro sa isang leader. Pero sabi niya, i-divide natin para magkaroon ng kaayusan. Pero ang naging panuntunan o naging parang qualification ng pagpili is full of the Spirit and wisdom. Amen? Sabi pa rin niya sa Acts 6:8, ito naman si Stephen. Alam naman natin si Stephen, di ba? Full of faith and power, did great wonders and signs among the people. He was being stoned hanggang siya mamatay, pero hindi siya tumigil because alam niya, kasama niya ang Holy Spirit. He was full of faith. Sabi nga dito, if you are being full or filled with the Spirit, manifestation will begin to happen. Hindi mo mararanasan. Kahit patayin ka pa sa pamamagitan ng pagbato, hanggang sa mamatay ka, hindi mo mararanasan ang sakit. Mamamatay ang katawang tao mo because this human body is decaying, mahina. Pero dahil nasa iyong Holy Spirit, mamamatay kang kagaya ni Stephen, hindi naranasan ang sakit. Amen. Acts 7:5. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Means, pinapakita lang dito, being full of the Holy Spirit. Amen? Meron pa rin yung kay Saul, na ngayon, na dating Saul na tinawag na Paul, sa Acts 13:9-11. Ito yung si Paul ay persecutor ng mga righteous people, ng mga Christian. Ang sabi dito, then Saul, who also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? And thou indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time, and immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. Amen? Jude 1:20-21. But you, beloved, build yourself up on the foundation of your most holy faith, continually progress, rise like an edifice higher and higher,
Pray in the Holy Spirit and keep yourselves in the love of God, waiting anxiously and looking forward to the mercy of our Lord Jesus Christ, which will bring you to eternal life. Di ba, ang daming verse sa Bible about being filled with the Holy Spirit. Amen? Kaya mga kapatid, hindi tayo magsasawang ituro sa atin yan dahil yan ang pintuan ng lahat ng manifestation ng Holy Spirit sa buhay natin. And then, sabi ko nga dito, so dear brothers and sisters, the door to all manifestation is being filled with the Spirit. No other door is given. Amen? Walang ibang pintuan. Walang tamang daan at walang maling daan. Ang tanging daan para mag-manifest ang Holy Spirit is being filled with the Holy Spirit. Aside from, kaya alam na natin ang pintuan, di ba? Huwag na tayong mag-reason out. Ito na lang gagawin ko, gagawa na lang ako ng buti para mag-manifest ang power ng Holy Spirit sa atin. Hindi po eh. Ang daming sinabi na verse sa atin sa Bible na yan lang ang pintuan para mag-manifest ang gift at kapangyarihan ng Holy Spirit. So aside from those things na na-discuss natin kanina, meron lang po akong dinagdag. If you are filled with the Spirit, ano-ano ba yung manifestation pa na mangyayari? Manifestation of the Spirit. Sabi niya sa 1 Corinthians 12:7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Alam niyo ba yung manifestation, hindi yan ibinigay sa'yo para sa'yo. Binigay yan para sa karamihan. Amen? There are 9 manifestations of the Spirit mentioned in 1 Corinthians 12:8-10. Ito lang, additional lang po ito sa mga manifestation. For to one is given the word of wisdom through the Spirit. Diba? Mababanggit nyo lagi. Hindi ko lang nalinyahan yung through the Spirit. To another, the word of knowledge through the same Spirit. Amen? To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the same Spirit too. Hindi Spirit too. Spirit too. To another, to another, gifts of healing by the same Spirit. Amen? To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirit. To another, different kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. Isa-isahin po natin. Sabi niya, words of wisdom. The manifestation of the word of wisdom is an instantaneous and divine revelation of the sovereign mind, will, purpose, plan, or counsel of God concerning things past, present, and future. Kaya hindi po yan gift mo na i-acquire mo, ipopossess mo. Darating na lang po bigla yan. Instantaneous. The word of wisdom. Amen? Pangalawa, word of knowledge. The manifestation of the word of knowledge is an instantaneous too. And divine revelation of facts. Facts ng nakalipas, facts ng ngayon, at facts in the future in the mind of God concerning either heavenly or earthly matters. That is word of knowledge. Facts siya. Kung ano yung nakalipas, ano yung ngayon, at ano yung sa darating na nasa isip ng Panginoon gustong ibigay ng particular ng oras na yon. Amen? Faith. Alam natin lahat tayo binigyan ng seed of faith. Pero ibang faith itong sinasabi na manifestation of the Holy Spirit. The manifestation of faith is not normal human faith. Talagang darating. Yung oras ng faith na yan, na manifestation ng oras na kikilos siyang sobrang laking pananampalataya na yan. The manifestation of faith is an instantaneous too and divine removal of all doubt in the will of God for a specific situation so that what is humanly and naturally impossible becomes possible. Ito yung hindi mo alam, pero bakit nangyari? That is the manifestation of faith on your life.
Amen? Bigla. Hindi mo alam kung anong naging dahilan, pero nangyari. The impossible becomes possible. Amen? Gifts of healing. Maaring nagpipray tayo, naglilay hands tayo ng may sakit, gumagaling. Pero itong gift of healing dito, the manifestation of the gift is an instantaneous too. Bigla na lang darating. Amen? Supernatural and divine impartation of healing power for curing specific sicknesses, disease, injuries, or handicaps without the aid of natural means or human skills. Hindi na dinala sa ospital. Halimbawa na aksidente. Nagkaroon instantaneously ng gift of healing. Yung isang tao doon, binigay ng Holy Spirit at nilayhans niya yung kamay doon sa may sakit, biglang bumangon. O biglang nagkamalay nang hindi na dinala sa ospital. At walang sakit, walang injury nangyari. Divine impartation of healing power for curing those people. Amen? Such healing includes wholeness for the entire spectrum of a human need, whether it be spirit, soul, or body. Amen? And then, number 5, working of miracles. The manifestation of the working of miracles, lahat yan instantaneous. And divine impartation of supernatural power to accomplish God's will through supernatural acts that override the laws of nature. Amen? Hindi ordinary. Pero it won't happen every day. Because dumadating siya biglaan. Amen. Naglagay ako ng mga verse na pwede nyo maging reference sa mga sinasabi ko, mga kapatid. Hindi lang po natin sinulat yan, pero lahat yan is based on the verses na nakalagay dyan. Amen? 6, prophecy. During prayer meeting, at tayo nananalang, tapos may biglang nag-prophesy, hindi niya po yung gift. Binigyan siya ng Holy Spirit ng gift ng prophecy ng oras niya para may sabihin siya. Kagaya ng ginawa ni Pastora Julie kanina dito, hindi siya titigilan ng Holy Spirit hanggat di niya sinasabi yung bagay na gusto niyang ipasabi. Amen? Para maghanda ang kanyang mga anak. Para ma-remind ang kanyang mga anak sa nais gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? The discerning of spirits. The discerning of spirit is a supernatural spiritual awareness of another spirit, whether divine, human, or demonic. Na-share ko dito dati doon sa group namin sa MC Manila, na biglang may dumadating sa akin na discerning spirit. Pagka Sunday, bigla ko nalang bubulungan si Ma'am Ski. Bakit si ganon, magang-maga ang mukha? Sasabihin mo, ano ka ba naman, Mabel? Wala mo ako nakikitang maga ang mukha. Pansinin mo, Ma'am Ski, magang-maga ang mukha. Hindi ko alam kung bakit. That is the discerning spirit. Meron palang espiritu ko na discern doon sa tao na yun. And true enough, over the time, na nakita ng ating pastora kung ano yung nangyayari sa buhay ng tao na yung nakikita ko. Nakakatakot magsalita. Halimbawa, kung ako ba ay ganun ka, laging nasa akin yan, baka mamaya pagkita ko sa isang tao at naramdaman ko, huwag nating papasukin yan, may sa demonyo yan. Di ba nakakatakot? Hindi po yun gift. Dumadating lang sa oras ng may gustong iparating ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya sabi ni Nancy, hindi ba nawala yung gift na yun sa'yo? Hindi ko alam, basta na lang bigla siyang dumarating. Amen? Hindi ko sasabihin, gift ko po yung discerning spirit kasi nakakaramdam ako ng espiritu ng taong dumarating. Hindi po. Dumadating lang siya sa tamang pagkakataon at sa tamang oras na sasabihin ng Lord sa'yo. Amen.
8 different kinds of tongues. Ito yung pinag-uusapan natin. Speaking with other tongues is the supernatural ability imparted by the Holy Spirit, the human spirit, to communicate with God in an unlearned and spiritual language. Hindi natin alam ang ibig sabihin, pero yan ay salita ng Holy Spirit na nilagay sa ating bibig. Na sa Kanya mayroon niyang ibig sabihin. Amen? The manifestation of different kinds of tongue is an instantaneous too and divine public function of a message in a language unknown to the speaker, which can be either known or unknown to the hearer. Naalala niyo ng napuspos ang congregation nila Pedro, na katanghaliang tapat ay nagsasalita sila ng iba't ibang wika, pero ang nakakarinig noon, bakit hindi na naintindihan sinasabi nila, pero yung sa labas, bakit ang nagsalita nila, naiintindihan namin? Iba't ibang wika nga lang. Diba? Because that is the work of the Holy Spirit. That is the gift, the different kinds of tongues na nag-manifest nung oras na yon. Amen? Amen! Natutulog na. Malapit na po tayong matapos. Hindi pa naman siguro kayo gutom. Amen? And lastly, maganda lang kasi ito, sobrang nakaka-inspired at nakaka-high ng energy nung nabasa ko to. Amen. Interpretation of tongues. Dumadating din po ang pagkakataon na pag tayo lahat ay nag-speaking ng tongues, may isang tatayo at mag-i-interpret nung sinasabi natin. Amen? So the interpretation of tongues is the instantaneous and divine ability to interpret, not necessarily translate, into the language of the hearers or public message given through the manifestation of different kinds of tongues. Amen? Malapit na po. The manifestation of the Holy Spirit are different than the gifts. Kasi dumadating na lang siyang bigla. The manifestation of the Spirit are not possessed, but experienced. Amen? And the manifestation of the Spirit will continue to operate in the church until Christ returns. Amen? But the question is, what is the door to all the manifestation of the Holy Spirit? The answer is being filled with the Spirit. Amen? Amen. So, the manifestation of the Spirit will continue to operate in church until Christ return. So, kaya, mga kapatid, hanggat hindi dumadating si Kristo, ang dapat nating gagawin, punuin natin ang Espiritu natin ng Espiritu ng Diyos. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo manalangin.